Please topic po about sa live-in partners na may anak or wala. Kung ito po ba ay kasalanan or hindi, sana manotice. Marami na po ang nagtatanong sa akin patungkol sa ganitong klaseng issue. Nawa ihanda po natin ang ating mga pakinig sa mga may ganitong klaseng issue. Sa panahon po talaga natin ngayon ay napakaraming nasa ganitong klaseng kalagayan. At mostly, ang mga nasa ganito ay yung mga unbelievers. Pero meron din mga believers na ay nasa ganito pa rin klaseng kalagayan. Now, sa kaibuturan ng ating puso at pag-iisip, alam naman natin na hindi maganda sa hindi pa mag-asawa ang pakikipagtalik. Pero dahil sa masyado ng liberated ang pag-iisip ng tao sa mga ganitong klaseng bagay, ay lalo pang pinapagaan ng ganitong klaseng kasalanan. Dahil yan talaga ang ginagawa ng dyablo sa mga tao. Pinapagaan niya yung mga kasalanan. Kaya kung makikita nyo sa mga kabataan ngayon, hindi na big deal ang kanilang virginity. At nagiging normal na rin ang pakikipagtalik kahit hindi pa kasal. Kaya papansinin nyo sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend ngayon, napaka-normal na sa kanila yung ganyang klaseng gawain. Kumbaga, hindi kumpleto ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend nila kung hindi maisasama yung ganyang klaseng gawain. At ang hindi alam ng karamihan ang ganyang klaseng gawain sa hindi pa kasal, ay karumal-dumal yan sa harapan ng Panginoon. Pero yan ay blessing sa mga mag-asawa. Now, bakit ba pinipili ng isang tao ang pakikipag-live-in? Una dyan, syempre, mahal niya yung tao. At gusto niya na itong makasama agad. Isa na rin kadahilanan dyan dahil mahal ang pagpapakasal. Kaya mas pinipili na rin nila na mag-live-in agad kahit hindi pa kasal. At may mga tao din naman kaya ayaw nila magpakasal agad dahil hindi pa sila ganun kasigurado sa kanilang kakasamahin. May mga ganyang klaseng tao na i-observe muna yung ugali ng partner niya. Kung okay, itutuloy. Kung hindi, ihahayaan na ganun na lang yung sitwasyon nila. Pero tatandaan natin, once na ang mag-partner nagsama na sa isang bubong, hindi pwede yan na walang contact. Dahil unang-una dyan, kaya gusto mo makipag-live-in, willing ka ibigay yung sarili dun sa taong yon. Dahil hindi ka naman sasama dyan kung wala kang tiwala sa kanya. Hanggang sa darating yung point na pwede kayong magkaanak, yung iba rin naman ay hindi agad nagkakaanak. Now, ito yung sinasabi ng Bible patungkol dyan. Now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Now, ang sinasabi dito ay maigi sa lalaki na huwag siyang humipo sa babae. Hindi naman natin maiiwasan na magkaroon tayo ng touch sa babae. Like kung tayo ay makikipag-shakehan sa kanila, pero ang ibig sabihin po dyan ay yung meron ng intimacy at yung meron ka ng pagnanasa. Kaya ang sabi dyan, para ikaw ay makaiwas sa pakikiapid, maigi pang mag-asawa ka na lang. Dahil kung continuous mong gagawin yung bagay na yan at ikaw ay hindi kasal, ay patuloy kang nagkakasala ng pakikiapid, lust of the flesh at sexual immorality. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Ang sabi po dyan, okay lang naman kung ikaw ay manatiling unmarried or widow. As long as kaya mo yung sarili mo, yung pita ng laman mo. Pero kung hindi mo kaya ang sarili mo, maigi pa na mag-asawa ka na lang. Kesa naman, magningas ang iyong pita. Dahil meron talagang mga tao na hindi nila kayang pigilan yung sarili nila sa pita ng laman. Kaya sinasabi dito, kung ganyan ka, mas maigi na mag-asawa ka na lang kesa magkasala ka sa Diyos. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Nakita po natin na ang marriage ay marangal sa lahat at ang higaan ay dapat hindi madungisan. Ngunit pag tayo po ay hindi kasal, ay nadudungisan natin ang higaan. Dahil hindi maganda sa hindi pa mag-asawa ang gawin ng mga bagay na pang mag-asawa. Dahil pag yan ay patuloy mong ginagawa, ang Diyos ay may paghatol sa ganyang klaseng gawain. Now, kung ikaw yung nasa ganyang sitwasyon ngayon at ikaw ay mananampalataya na, kapatid, tignan mo maigi ang sinasabi ng Biblia. Dahil pwede pa naman itama ang mga pagkakamaling nagawa. Pero kapatid, tatandaan mo din, lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay may konsekwensyan. Whether it be good or bad. Dahil tatandaan natin, pag tayo ay nananatiling pasaway at tayo ay anak na ng Diyos, merong pagpalo sa atin ng Diyos. Yan yung sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 6 hanggang 11. Dahil hindi papayag ang Diyos na ikaw ay anak niya at nananatili kang suwail sa kanya. Kaya itutuwid ka niyan, ikokorek ka niyan.
Pero wag mo nang antayin kapatid ang pagpalo ng Diyos dahil baka hindi mo magustuhan ito. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at nalaman mo na ang katotohanan pagdating sa live-in, maigi na mag-isip ka na kung paano kayo magpapakasal. Kung kayo naman ay medyo hirap sa budget dahil hindi rin naman biro ang gastusin pagdating sa pagpapakasal, okay lang yung simple lang muna. Ang importante, ang ma-please natin ng Panginoon at hindi ang mga tao. Dahil tatandaan natin, habang tayo ay nananatili sa ganyang kalagayan, patuloy lang din tayo nagkakasala sa Diyos. Nawa, naging malinaw po ang mensahe. Maraming salamat po and God bless you all.